Babala, ito'y isang horror anime. Kung hindi kayo komportable sa ganitong tema ay wag na kayong magpatuloy. Nagsisimula ang istorya sa tatlong babae na nagkikwentuhan ng nakakatakot na mga istorya. Siya ay pangatlo na sa magkikwento at ang kwento niya ay tungkol sa lumang gusali ng eskwelahan nila. Kwento niya na may mga namatay na estudyante dito. Mayroon ding nagpakamatay na guro at habang may demolisyon sa kanlurang parte ng gusali ay bumagsak ang bubong nito kaya itinigil muna ang demolisyon nito. Sinimulan muli ang demolisyon sa nakaraang taon pero biglang may truck na nawala sa kontrol at dumiretso sa field ng eskwelahan nila. May mga namatay na estudyante dahil dito. Nagulat ang dalawang babae. Nakwento din sa kanya na kapag dumadaan daw sa lumang building ay may makikita sa bintana. Pagkatapos ng kwento niya ay pinatay niya ang ilaw niya. Sa laro nila ay pagkatapos patayin ng ilaw ay may lilito na pang-apat na tao at multo daw yon. Nagbilang na sila, 1, 2, 3, 4 at may nagbukas ng ilaw sa kwarto habang takot na takot sila. May isang lalaki na lumitaw. Yung dalawang babae ay namula at pinuntahan agad siya na parang mga fangirl dahil gwapong-gwapo sila sa kanya habang ang bida natin ay medyo nababahala sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Shibuya Kazuya. Pinangako din niya na sasali siya sa susunod kapag nagkwentuhan sila ng ghost stories. Pero ang bida natin ay medyo nag-iingat sa kanya. Kinabukasan ay papasok ang bida natin sa eskwela pero napatigil siya sa harap ng lumang gusali at naalala niya yung mga kwento dito. Na-curious siya kaya lumapit siya, pero pagsilip niya ay parang may kamera sa loob. Pumasok siya at linapitan ito. Nung hahawakan niya ay may sumigaw sa kanya. Nagulat siya at nabangga niya yung lagayan ng mga sapatos at madadaganin na siya pero tinulak siya ng isang lalaki. Bumagsak ito at nabasag yung kamera. Ligtas ang bida natin pero ang lalaking nagligtas sa kanya ay nasaktan. Pumasok yung lalaki kahapon si Shibuya. Sinubukang tulungan ng bida ang lalaki pero hinampas nito ang kamay niya at sinabing okay lang siya at hindi niya kailangan ng tulong. Grabe tsundere, hahawakan palang galit na. Tinanong ni Shibuya ang bida natin kung anong pangalan niya. Taniyama Mai ika ng ating bida. Sabi ni Shibuya na late na si Mai kaya tumakbo agad siya. Kasama ni Mai ang mga kaibigan niya at pinag-uusapan uli nila na ituloy yung ghost stories nila pero may girl labo na sumali at sinabing itigil daw nila ito. Dahil dito kaya biglang sumasakit ang ulo niya. Ibig sabihin may espiritu na malapit. Naakit ng ghost stories nila ang mahihinang espiritu at yung mahihinang espiritu naman ang nang-aakit sa mas malakas na mga espiritu. Dumating si Shibuya at tinanong yung babae kung may nararamdaman siya sa lumang gusali. Sabi ng babae na may mga espiritu ng World War II doon dahil dating ospital ito. Nakakakita siya ng mga sugatang mga espiritu. Sagot ni Shibuya na wala siyang alam na ginamit itong ospital at ang nasabi lang ng principal sa kanya ay may club lang ng medics noon. Di niya alam pero pinagpipilitan pa din niya na may mga espiritu sa lumang gusali. Nung palabas na si Shibuya ay tinawag niya si Mai. Habang umiiyak siya ay iba ang nasa isip ng mga kaibigan niya at naiinggit sila pero sa isip ni Mai ay alam niyang tungkol ito sa lalaking nasaktan dahil sa kanya. Nung inakala ni Mai na yung lalaki ay boss, sinabi ni Shibuya na yung lalaking nasaktan ang assistant at siya ang boss na ikinagulat ni Mai. Sinabi rin niya na kailangan panagutan niya yung nangyari kasama na yung camera kaya si Mai ngayon ang magiging assistant niya. Sinabi niya na ghost hunter siya at nakatanggap siya ng request mula sa principal na imbestigahan ang lumang gusali. Mula siya sa Shibuya Psychic Research. Ayon sa research niya ay ginagamit pa yung gusali hanggang sa 18 taon na ang nakalipas. Simula noon ay may 1 o 2 namamatay kada taon. Pero dun sa demolisyon, totoong bumagsak ang bubong pero walang namatay. Totoong may nagpakamatay. Totoo din na may truck na nawala sa kontrol kaya tumigil muna ang demolisyon. Pagdating sa isang kwarto ay sinabi niyang ito ang magiging base nila. Iniwan niya si Mai para kunin pa ang mga mabibigat na gamit pero biglang may narinig si Mai na tunog o langit-ngit ng kahoy. Tumingin siya sa aparador pero tumunog ang kisame. Bumukas ang ilaw at may mga kamay. Si Shibuya lang pala ito. Sinabihan siyang mukhang engot ni Shibuya. Ito'y infrared at high-speed camera na gagamitin sa madilim na lugar. Ito naman ay thermography para masubaybayan ang temperatura sa isang lugar. Sinabi din ni Shibuya na wala pa siyang hindi nare-resolbang case. Sinabi ni Mai na kahanga-hanga siya dahil gwapo na siya at matalino pa. Sagot ni Shibuya na matagal na niyang alam. Sobrang lakas ng hangin grabe. Dahil sa ugali niya ay tatawagin na ni Mai siyang Naruchan dahil isa siyang narcissist. Bilib na bilib sa sarili. Gwapong-gwapo sa sarili. Pinauwi na siya ni Naro. Naro na ang tawag natin ngayon kay Shibuya. Nakita siya ng mga kaibigan niya at tinanong kung bakit siya nasa loob ng lumang gusali at kung kasama niya si Naro. Kinuwento niya na ghost hunter si Naro pero narinig ito ng babae at hiniling na ipakilala siya kay Naro dahil nakakaramdam siya ng espiritu. Sinabi ni Mai na mas mabuti wag na lang dahil pangit ugali niya pero pinagpilitan ito ng babae. Ang pangalan niya ay Kuroda. Tumakbo sila dahil kinilabutan sila kay Kuroda. Umalis sila habang nakatitig lang si Mai kay Kuroda.
Sunod na araw ay nagche-check ng data itong si Naru. Biglang may dumating na lalaki at babae na inaasar si Naru na larwang pambata yung mga gamit niya. Nagpakilala siya bilang si Matsuzaki Ayako, isang Miko o priestess. Dagdag niya ay kaya sila pinatawag ay dahil walang tiwala ang principal kay Naru, pero sagot ni Naru na hindi mukhang priestess o Miko itong si Ayako dahil hindi siya mukhang birhen. Naasar siya at pinagtatawanan nila. Siya naman ay si Takagawa Hasho, isang monghe mula sa bundok ng Kuya. Inasar din siya ni Naru dahil hindi niya alam na pinapayagan na ang mahabang buhok sa mga monghe o monk. Dapat kalbo sila. Paliwanag niyang pansamantala lang siya umalis sa templo. Nagkukumpetensya sila ngayon kung sino ang makakalutas ng case na ito. Biglang dumating si Kuroda at sinabing puno ng espiritu ang gusali, pero sinabihan siya ni Ayako na papansin lang at hindi totoo na nakakaramdam siya ng espiritu. Dinipensahan ni Mai si Kuroda dahil masakit ang sinabi niya. Sinabi ni Kuroda na isusumpa niya si Ayako at peking priestess o Miko siya at saka umalis. Tinawag niyang Naru-chan si Shibuya at tinanong kung anong gagawin niya, pero nagulat si Naru at tinanong kung saan niya narinig yung Naru-chan. Di akalain ni Mai na mukhang yun din ang tawag ng ibang tao sa kanya kasi narcissistic siya. May dumating pang isa at ang pangalan niya ay John Brown. Nagpakilala siya at sinabing taga-Australia siya. Pinagtatawanan na siya dahil maliban sa foreign accent niya ay natuto pa siya ng salitang Hapon o Nihongo sa Kansai dialect sa Kyoto region. Sinabi niyang exorcist siya. Tinanong ni Naru kung pari na siya kasi hindi pwedeng maging exorcist sa Katoliko kung hindi pa pari. Sinabi niya na wala sa hitsura niya pero 19 na taong gulang na siya. Mula sa base ay sinabi nilang magkakanya-kanya muna sila kaya umalis na si Ayako at Hasho. Bigla silang nakarinig ng sigaw at kay Ayako yon. Nakulong siya sa loob ng isang silid at pilit niya itong binubuksan. Pilit itong binubuksan ni Hasho. Dahil hindi mabuksan ay sinipa na lang niya ito. Paliwanag niya na nung lalabas na siya ay hindi niya mabuksan ang pinto. Tingin niya may kakaiba nga sa gusali na ito. May nagsalitang babae at sinabing walang espiritu sa gusali. Siya si Hara Misako at sikat siya sa telebisyon. Isa siyang spirit medium at nakakaramdam ng espiritu. Tumayo si Ayako at sinabing peke naman itong si Hara Misako. Sinabi ni Ayako na gawa ito ng isang earth spirit. Makikita si Naru na may hawak na pako habang nag-uusap sila. Tinanong ni Naru si John kung anong tingin niya, pero sinabi lang niya na malamang mayroong multo kaya may mga nangyayaring kakaiba dito. Bigla uling lumitaw si Kuroda at sinabing malakas ang espiritu dito. Tinulak siya ni Ayako sa inis pero sinabi ni Kuroda na may umatake sa kanya. May kamay na humawak sa leeg niya. Pero sinabi ni Hara Misako na wala naman siyang nararamdaman at nagsisinungaling lang siya. Kaya chinek na lang ni Naru yung footage. Makikita si Kuroda na papasok sa harapan at paakyat ng hagdan pero biglang nawala yung video. Nagtataka ngayon si Naru kung espiritu ba ito o nagloko lang yung camera. Muling sinabi ni Kuroda na may umatake sa kanya at baka si Hara ay hindi naman talaga nakakaramdam ng espiritu. Sabi ni Naru na pwede kasi pabago bago ang waves ng isang medium kaya pwedeng hindi lang niya nararamdaman sa ngayon yung espiritu. Si Naru ay sinabing posible na may naramdaman itong si Kuroda na ikinatuwa agad niya. Dahil sa nalaman niya ay sinisi ni Mai ang sarili niya na baka may mga espiritu dahil sa naakit sila sa mga ghost stories nila tulad ng sinabi ni Kuroda. Sunod na araw ay may ritual para palayasin ang mga masamang espiritu. Patuloy na dinadasalan ni Ayako ang gusali. Sabi ni Osho na ito ang tinatawag na Shinto prayer. Makikita muli si Kuroda dito. Parang si Kuroda na ata yung multo kasi nakakatakot yung mga pinagagawa niya. At natapos na si Ayako. Sinabi niyang matagumpay ang exorcism pero mag-overnight pa din siya para sigurado. Pagkatapos ay nag-aya na silang kumain pero biglang nagkalomet ang salamin. Bigla itong nabasag papunta sa kanila. Sugatan ng prinsipal at ang kasama niya. Sakay ng ambulansya ang prinsipal. Pagbalik sa base nila ay inaasar ni Kuroda si Ayako na hindi gumana ang exorcism niya pero sinabi ni Misako na aksidente lang ito at wala naman talagang espiritu, pero kinontra siya ni Kuroda dahil may umatake sa kanya. Nakabalik na din sila sa base at pinag-uusapan nila yung nangyari. Nahihiwagaan si Naru kasi wala naman daw nakuhang reading sa mga instrumento niya. Si Mai naman ay napatingin sa monitor pero pagtingala niya ay may napansin siya. Bakit may upuan doon? Wala naman yun doon nung linagay niya ang camera doon. Sinigurado agad ni Naru kung meron sa kanilang pumasok sa kwarto na iyon pero sinabi nila hindi sila pumunta doon. Kaya rin-play agad ni Naru yung footage. Napansin nila na paunti-unti umuusog yung upuan at natakot si Mai dito. Nakita nila ang nangyari. Mukhang mayroon ngang espiritu sa lumang gusali at sinabi ni Kuroda na isa itong poltergeist. Ito'y German na salita na ibig sabihin ay hindi matahimik na kaluluwa. Pero sabi ni Naru na kung poltergeist ito ay dapat may init sa upuan pero nung tiningnan ito ay walang init sa upuan.
Ayon sa Tizone criteria para masabing poltergeist ito ay dapat may panginginig na mga bagay, bumubukas at sarado na pinto, may kakaibang ingay at may kumakatok. Sa case ngayon ay may pintong arado, bagay na gumalaw at nabasag na salamin. Hindi pa daw masasabing poltergeist ito. Sabi ni Misako na wala siyang nararamdaman pero aakyat siya para tingnan ito. Umalis na siya. Sinabi ni Naru na wala pang katibayan talaga na merong espiritu at medyo pansin na pumapabor siya kay Misako at yung hitsura ni Mai dito ay parang nagseselos. Mas matindi si Kuroda kasi sinabi talaga niya yung iniisip ni Mai at sinabihan na dinedepensahan ni Naru si Misako dahil maganda siya. Sinabi lang ni Naru na respeto lang niya ang trabaho ni Misako. Pero habang nag-uusap sila ay biglang may nag-crack sa kisame. Biglang nabiyak ang kisame at narinig na sumisigaw si Misako at nalaglag pala siya. Sabi ni Naru na may butas sa pader sa silangan parte ng gusali at nangyari lang na yung pinantakip sa butas na ito ay marupok na plywood. Kaya nung sinandalan niya ito ay nahulog siya at naaksidente. Aksidente ito ayon kay Misako bago siya pinasok sa ambulansya. Pero aksidente lang ba talaga ang mga nangyayari dito? Parang ang daming kakaiba ng nangyayari. Ano tingin nyo? Nung nag-uusap sila ay sinisi ni Mai si Ayako dahil nabigo ang exorcism niya kaya may nasaktan. Pero sinabi ni Naru na wala pa namang katibayan na may espiritu kasi wala naman nakikita sa mga instrumentong linatag nila. Walang kakaibang ingay, nagpapakita o init sa temperatura na galing sa kamay ng espiritu. Si Kuroda ay pilit kinukumbinsi si Naru at binanggit yung pinto na kumulong kay Ayako na wala yung video, nabasag yung salamin at gumalaw ang upuan. Tuloy silang nag-uusap kung mayroon nga bang espiritu dito sa gusali o wala. Sunod naman ngayon ay si John Brown. Siya naman ang gagawa ng exorcism. Nagwiwisik siya ng holy water habang nagdadasal. Pero habang nagdadasal itong si John ay may nag-crack na naman sa kisame at natigilan si John. Sa base ay linakasan nila ang volume at narinig nilang may tunog na parang nabibiyak na mga kahoy pero patuloy pa din na nagdadasal si John. Napansin ni Mai na may kakaiba sa kisame kaya tumakbo agad siya at pinuntahan si John. Pagbukas niya ng pinto ay sinigawan niya itong si John na babagsak ang bubong at bumagsak na nga ito. Paano na si John? Makikita na ligtas si John at salamat ito kay Mai dahil sinabihan agad siya. Pinauwi na ni Naru silang lahat. Isa-isa na silang umalis. Nung tinanong ni Mai kung hindi pa uuwi si Naru ay sinabi niyang meron lang siyang titingnan. Kinabukasan ay makikita si Naru na natutulog sa likod ng van. Nagising si Naru dahil kay Mai pero namula naman itong si Mai dahil sobrang gwapo talaga ni Naru. Landi-landi. Dumating na din sila John, Ayako at Osho. Sinabi ni Naru na nalutas na niya ang kaso. Tiningnan niya ang seismograph. Isa itong instrumento na madalas ginagamit sa lindol. Pinakita niya dito na lumubog ang gusali ng 0.2 inches kagabi. Ibig sabihin lumulubog ang lupa. Baka may sinkhole dito. Nalaman ni Naru na dating swamp ang tinatayuan ng gusali at reclaim lang ito o sa Tagalog ay tinabunan lang ng lupa. Kinukumpirma ni Osho kay Naru na yung pagbagsak ng bubong paggalaw ng upuan ay dahil sa paglubog ng lupa. Oo ang sagot ni Naru. Dagdag pa niya na yung east side kung saan bumagsak ang bubong ay mas mababa ng 3 inches kumpara sa west side. Yung mga tunog ng kahoy na parang gawa ng multo ay tunog yun ng gusali na malapit ng bumagsak. Makikita si Naru na nagliligpit na pero pinipigilan siya ni Kuroda. Pinagpipilitan pa din ni Kuroda na may masamang espiritu. Grabe ang obsession ni Kuroda kaya sinabihan siya ni Naru na siya na lang ang mag-exercise kung tingin niya ay may kapangyarihan naman siya. Patuloy na nagliligpit si Naru. Ibinahagi ni Mai na malungkot siya dahil parang nawala na yung pangarap niya. Exciting kasi yung ganitong ghost stories lalo na sa lumang gusali tapos ngayon tapos na. Pagkatapos ng sinabi niya ay nagkalomit ang mga salamin at biglang nabasag papunta kay Kuroda. Sunod ay may kumakatok sa pader habang yumayanig ito. Dahil sa may kumakatok na ay nadagdagan na ang mga nangyayari na pasok sa Tizone criteria ng poltergeist. Ang pinto ay bukas sara na at masama na ito. Sinabihan ni Naru silang lahat na lumabas na ng gusali at umalis na sila. Pagdating sa labas ay pinapagalitan at sinisisi ni Osho si Naru. Kahit si Ayako ay sinisisi si Naru dahil hindi naman ito dahil talaga sa pagguho ng lupa. 4 na kriteria ng Tizone ang meron kaya may poltergeist talaga dito. Galit na umalis si Ayako at Osho. Nung tinanong ni Mai kung okay lang si Naru ay sinabi niyang iwan mo na siya mag-isa dahil naiinis din siya sa sarili niya at umalis muna siya. Si Mai na nagpatuloy ng pagliligpit ng gamit pero nangaasar na naman itong dalawa dahil patuloy ang pagliligpit ni Mai kahit nagkamali na si Naru kaya dinepensahan na ni Mai si Naru. Si Osho naman ngayon ang gagawa ng exorcism pero si Mai ay hindi naniniwala na gagana ito. Pero yung hawak niyang mic ay ipinalagay niya kay John sa 2nd floor. Pagkatapos niyan ay dumiretso na si John para tingnan ang exorcism. Bigla na namang lumitaw itong si Kuroda at sinabi niya na may nakita siyang espiritu pero sinabi ni Ayako na matagumpay ang exorcism at tapos na ito.
Inasar siya ni Mai na sinabing yan din ang sinabi niya nung nabigo yung exorcism. Sinabihan din ni Ayako na nagpapapansin uli itong si Kuroda dahil sa sinabi niyang meron pa din espiritu. Lumabas si Osho para siguruhin na wala ng espiritu dahil mas magaling siyang mag-exercise kaysa kay Ayako kaya nainis itong si Ayako. Pero pinatahimik sila ni John dahil may naririnig siya. May tunog ng yapak ng isang tao. Patuloy itong naglalakad hanggang sa hagdan at huminto ito kaya pinuntahan agad ni Osho pero pag-akyat niya sa second floor ay wala siyang makita. Bumaba siya muli para sabihing imahinasyon lang ito. Sinigawan sila ni Mai dahil pinagtatakpan nila yung kapalpakan ng exorcism nila. Pare-pareho nilang narinig yung yapak ng tao at puro sila palusot. Sabi ni Mai na mas okay pa si Naro dahil hindi siya nagpalusot nung nagkamali siya. Pero nagulat si Mai dahil may kumakatok muli at ngayon naman ay nabasag ang mga ilaw at may tunog ng yapak kaya sinabihan sila ni Osho na Max ilabas na. Habang tumatakbo sila ay parang babagsak na ang kisame pero ang bumagsak ay ang aparador. Babagsakan si Mai. Si Mai ay makikita na parang may pangitain. Nakikita niya ngayon si Naro at nakangiti. Nung tatayo siya ay sinabihan siya ni Naro na magpahinga muna. Nagulat si Mai kay Naro dahil napakabait niya at mas okay na palagi siyang ngumiti. Pero bigla siyang nagising at nasa likod siya ng van ni Naro. Hinanap niya si Naro pero sabi nila na hindi pa siya bumabalik. Sabi ni Osho na baka dahil ito sa pinagtulungan kasi siya nilang dalawa ni Ayako at nagtatampo ito. Pagpasok ni Mai sa eskwelahan nila ay alam na ng lahat ang nangyari dahil ipinagyayabang ito ni Kuroda. Nabanggit din ng mga kaibigan niya na nakausap nila kahapon si Naro tungkol sa lumang gusali at si Kuroda kaya na-curious siya. Pero biglang pinatawag ng principal si Mai at Kuroda. Pagpunta nila sa opisina ng principal ay nandun silang lahat. Si Naro pala ang nagpatawag sa kanilang lahat at sinara na niya ang kurtina. May binuksan siyang ilaw pero patay Cindy ito. Ilaw na patay Cindy? Basta walang sumasayaw okay lang yan. Habang patay Cindy ito ay sinabi ni Naro na mag-focus lang silang lahat sa ilaw. Isabay ang paghinga sa ilaw at i-relax ang mga balikat. Parang inaantok na sila. Sinabi ni Naro na yung upuan sa second floor ay gagalaw. Mukhang hypnotism ito at nagtatanim siya ng instruction sa kanila. Paulit-ulit niyang sinabing gagalaw ang upuan sa second floor ngayon gabi. Bigla niyang binuksan ang kurtina at sinabing tapos na ito. Tinanong ni Mai si Naro kung anong ginawa niya kahapon pero pinapabalik na siya ni Naro sa klase niya. Tinanong ni Mai si Naro kung bumalik siya sa base kahapon pero sabi niya hindi. Nagpaalam na siya pagkatapos nito. May kinalaman kasi ito sa panaginip ni Mai nung nakita niyang nakangiti itong si Naro pero ang realidad ay hindi siyang ngumingiti at masungit ito. Namula siya kasi ibig sabihin nito ay nahuhulog na siya kay Naro. Landi-landi. Nung hapon na ay linapitan niya si Naro pero hindi maalis sa isip niya ang pagngiti ni Naro. Pinuri siya ni Naro dahil maganda yung paglagay ni Mai ng mic sa second floor. Nabanggit din ni Mai na yung lagayan ng sapatos na bumagsak ay naramdaman niyang mainit ito. Tulad ng sinabi ni Naro na ang mga hinahawakan ng poltergeist ay mainit. Saktong dumating na si John at sinabi ni Naro na magsisimula na sila. Linagyan ng upuan ang isang silid at binilugan ng chalk. Nag-set up sila ng night vision camera at radar. Sunod ay inutusan niya si Mai at John na takpan ang pintuan at bintana ng silid ng plywood. Natapos nila ito pero pagod na si Mai. Sunod ay pinapirmahan ni Naro ang mga plywood at tapos na sila. Sunod naman ay dinikitan ni Naro ng papel ang mga pagitan at pinapirmahan niya din ito. Pagkatapos niya ay umuwi na daw sila. Hindi sinabi ni Naro kung para saan ito at napaka-bossy talaga niya. Kinabukasan ay kitang puyat itong si Mai dahil iniisip niya ito buong gabi. Nakita niya si Naro kasama yung lalaking nagligtas sa kanya. Binati niya sila Naro at yung lalaki. Tinanong niya kung okay na yung injury niya pero hindi siya pinapansin kaya hiniling niya na sana dumating na silang lahat kasi sobrang awkward. Kumpleto na sila pero nangaasar pa din itong si Ayako. Tinanong ni Naro kung pareho pa din ba yung pirma at hindi nabago at kinumpirma ni Mai at John na walang nabago. Kumuha ng crowbar si Naro at tinanggal ang mga plywood. Pagpasok nila ay nagulat sila dahil gumalaw na naman ang upuan. Pero sinabi ni Naro na aalis na daw sila pagkatapos nito. Inulit ni Naro na lumulubog pa din ang lupa. Pero tinanong siya ni Osho kung ano tawag doon sa mga naramdaman nila nung isang araw at kinumpirma ni Naro na poltergeist nga ito pero hindi daw kailangang palayasin ang espiritu. Nakatuon ngayon ang pansin nila sa night vision camera. Umuga ito at nagulat sila. Umatras at tumamba ng mag-isa. Pero ang sabi ni Naro ay tao ang may kagagawan nito. Pero dahil tinaakpan nila ng plywood ang pinto at bintana, imposibleng may taong nakapasok at gumawa nito, sabi ni Mai. Pinirmahan pa ang mga plywood at papel para kapag may pumasok at ibinalik ang plywood ay hindi nila magagaya ang pirma ni Mai at John. Muling sinabi ni Kuroda na katibayan ito na may espiritu. Pero kung maalala, nung nasa opisina ng principal ay nagtanim si Naro ng instruction sa utak nila gamit yung ilaw. Ang poltergeisting ay nagawa ng isang tao na uhaw sa atensyon. At nabubuo ang stress sa taong yon.
Sabi niya na kapag naglagay ka ng instruction sa utak ng ganong tao ay lalabas ito. Isa lang naman yung tinutukoy niya na uhaw sa atensyon. Sinagot agad siya ni Kuroda dahil pinagbibintangan siya. Pero una palang wala naman namatay sa gusali na ito dahil sa bomba sa gera o kaya sa paggamit nito bilang ospital. Pwedeng nagkamali lang itong si Kuroda o nagsisinungaling siya. Nung una hindi alam ni Naro ang gagawin kasi may poltergeist pero wala siyang nakukuha sa mga instrumento niya na data at walang nasasagap si Misako kaya inisip niya na wala talaga. Ang poltergeisting ay pwedeng mangyari sa mga dalaga na medyo bata pa at sensitibo talaga sa mga espiritu dahil sobra silang na-stress. Ito ang dahilan kaya nag-research si Naro kay Kuroda. Kasi sikat siya na nakakaramdam ng espiritu at may reputasyon siya simula pa ng middle school. Pero kapag nalaman ng mga tao na dahil lang talaga ito sa pagguho ng lupa, mawawalan na ng tiwala ang tao sa kanya at hindi na siya mapapansin sa eskwelahan dahil hindi pala siya nakakaramdam ng espiritu. Kaya pinagpipilitan niya na dapat may espiritu kahit anong mangyari. Kaya nangyari yung poltergeisting dahil may psychic powers itong si Kuroda. Pero hindi niya ito kontrolado at hindi rin niya alam. Ito ay psychokinesis. Napapagalaw niya ang mga bagay dahil sa isipan niya. Pinagaan ni Mai ang nararamdaman ni Kuroda at sinabi niya na naiintindihan niya si Kuroda dahil tayo naman lahat gusto natin maramdaman na espesyal tao. Sa kaso ni Kuroda, espesyal siya dahil sa kakayahan espiritual niya at dun siya nakilala. Hindi pa kontento si Ayako sa paliwanag ni Naro dahil wala pang paliwanag yung pagkakakulong niya sa kwarto at nabura yung video. Pero sinabi ni Naro na may nakita siyang pako. Hindi niya agad sinabi ito noon kasi akala niya hindi naman importanteng impormasyon ito nung simula. Ganti ni Kuroda ito nung sinabihan niya na papansin siya at nagpapanggap na nakakaramdam ng espiritu. Yung video naman ay nabura kasi lumabas sila nung sumigaw si Ayako na buksan ang pintuan. Nung oras na yon, may pagkakataon si Kuroda na burahin ang video. Sabi ni Naro na balak niyang sabihin sa principal na may multo dahil sa mga namatay nung gera at na-exercise na nila ito kaya pwede na nilang ipagpatuloy ang pagpapagawa ng gusali. Kahit papano ay may puso naman itong si Naro dahil gusto niya pangalagaan ang reputasyon ni Kuroda at sabi niya na pinipigilan na ni Kuroda ang sarili niya kaya okay na sa kanya iyon. Wala nang dahilan parusahan siya ng labis. Sasabihin din niya sa principal na ang nag-exercise ay silang lahat para patas at tinagap naman nila ito. Nagsimula na si Mai magligpit pero kita na malungkot siya kasi tapos na. Sabi ni Mai na magpapaalam lang siya dahil kahit maikli lang na panahon ay naging boss niya si Naro pero sinabihan siya ni Naro na pumasok na siya para tumalino naman siya kaya nagalit si Mai at umalis na. Parte din ng galit niya ay mamimiss niya si Naro pero hindi siya mamimiss ni Naro. Pero habang nakatingin siya sa gusali ay biglang yumanig ito at nagbagsakan ang mga kahoy. Gumuguho na ang gusali. Yung kalahati nito ay tuluyan ng bumagsak. Paglipas ng ilang araw habang nasa classroom si Mai ay ipinatawag siya sa office dahil may tawag siya sa telepono. Narinig niya ang boses ni Naro at tuwang-tuwa naman siya. Tinanong siya ni Naro kung pinapayagan siya ng school na magtrabaho dahil gusto niyang kunin si Mai bilang assistant. Tinagap agad ito ni Mai at nandito na siya sa opisina ni Naro. Makikita ngayon si Mai at si Naro na nasa harapan ng isang bahay. Siya si Kana, ang hipag ng kliyente at yung bata ay si Ayami ang pamangkin ng kliyente. Siya naman si Noriko. 3 araw ang nakalipas ay bumisita si Noriko sa opisina nila. Sinabi niya na kumakilog ang furniture, may kumakatok sa pader kahit walang tao at bumubukas ang mga pintuan ng mag-isa. Balik sa kasalukuyan ay tinanong siya ni Kana kung gawa ito ng multo at sinagot siya ni Naro na kailangan muna nilang mag-imbestiga. Tulad ng simula ay nag-setup muna sila sa lugar na gagamitin nila bilang base. Ang pangalan ng lalaking suplado ay Lin. Nandito din sina Ayako at Osho para tumulong kahit hindi sila parte ng SPR Shibuya Psychic Research. Nung sinabi ni Ayako na kagagawa ng Earth Spirit ang nangyayari sa bahay ay kinontra siya ni Mai at sinabing dahil sa tao yung mga nararanasan nila sa bahay. Poltergeist daw ito dahil kalahati ng mga kaso ng poltergeist ay tao ang gumagawa tulad ng unang case. Dahil din ito sa may babaeng nabubuo ang stress at pinagsususpetsahan niya si Noriko dahil hindi niya nakakasundo yung hipag niya na si Kana. Mukhang mataray kasi. Sinabihan siya ni Naro na mababaw yung deduction ni Mai. Kasi ang isa pang criteria ay dapat medyo bata pa at nasa maagang edad ng pagiging teenager. Si Noriko kasi 20 years old na. Pero para makasiguro ay gagawin niya uli yung eksperimento kasi baka may sensitibo sa kanila sa espiritu. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay sumabay si Mai kay Noriko sa pagbibigay ng pagkain kay Ayami. Habang naglalakad sila ay nabanggit ni Noriko na si Kana ay pangalawang asawa na ng kapatid niya at si Ayami ay anak ng kapatid niya sa unang asawa niya. Pagpasok nila ay nagpakilala si Mai at Ayami sa isa't isa. Pinakilala din niya yung manika niya na si Minnie. Pero biglang natigilan si Ayami. Umatras siya at ayaw na niya kumain.
Nung gabi ay nandyan na uli yung ilaw at gagawin niya uli yung eksperimento para malaman kung isa sa kanilang tatlo yung gumagawa ng poltergeisting na hindi nila alam. Tinanim niya sa utak nila na gagalaw yung vase ngayong gabi. Binuksan niya yung ilaw at tapos na at kinuha din ni Naro yung susi sa kwarto. Ngayon ay linagay na ni Mai yung vase. Nandito sila ngayon sa base nila at pinapanood nila ang mga monitor nila. Biglang tinawag sila ni Kana. Pagpasok na nila sa kwarto ni Ayami ay gulo-gulo ang mga gamit. Sabi ni Ayako na baka si Ayami lang ang gumawa nito pero sinabi ni Osho at Naro na imposible itong magawa ni Ayami dahil mabibigat yung mga gamit para kay Ayami. Nakarinig sila ng sigaw at pinuntahan agad nila. Pagtingin nila ay nakabaliktad na ang mga upuan. Pati yung carpet nakabaliktad. Sabi nila Ayako na poltergeist ito at siya daw ang mag-exercise dito bukas. Nababagabag si Naro at sinabi niya kay Osho na napakabilis naman magparamdam ng mga espiritu. Madalas kapag may dumadating na hindi kilala ang mga espiritu ay umiiwas muna sila at hindi nagpaparamdam. Sabi ngayon ni Osho na isa lang ang ibig sabihin nito. Nagpapadala sila ng mensahe na galit sila at pinapalayas na sila agad kaya tingin nila mukhang magiging mahirap na case ito. Si Ayami ay pinatulog muna sa ibang kwarto kasama ni Noriko habang iniimbestigahan ang kwarto ni Ayami. Ngayon ay umaga na at pagtingin nila sa vase ay hindi ito gumalaw kaya mayroong espiritu talaga dito. Sinimulan na ni Ayako ang ritual. Nagdasal na siya sa kwarto ni Ayami habang pinapanood nila siya mula sa base. Pagkatapos ng dasal niya ay lumabas siya at sinabing matagumpay ang exorcism. Ngayon ay gabi na at inabot ni Mai ang data tungkol sa temperatura ng mga kwarto. Tiningnan din ni Naro ang tinatayuan ng bahay at sinabi niyang flat ito. Okay ang pundasyon kaya hindi gumuguho ang lupa. Biglang may sumigaw. Pagtingin nila sa kusina ay hindi makontrol ang apoy. Pinahanap agad ni Naro ang fire extinguisher kaya binugahan agad ni Osho ang apoy. At naapula na ang apoy. Biglang may nakitang imahe si Mai sa bintana at tiningnan agad ito ni Naro pero wala siyang nakita. Sabi ni Mai na nakakita siya ng bata. Nandito sila ngayon sa kwarto ni Ayami at tinanong siya ni Noriko kung sumilip siya sa bintana. Pero sabi ni Ayami na hindi at biglang yumanig. Biglang natamba ang bookshelf kay Noriko. Pero ligtas si Noriko. Sinabi ni Osho na palpak muli ang exorcism ni Ayako. Si Ayami ang tingin ni Naro na dahilan ng poltergeist. Duda si Osho kasi nga dahil sa experiment sa ilaw, wala naman poltergeisting na gawa ng tatlong babae. Bigla silang sinabihan ni Lin na sobrang bumagsak ang temperatura sa kwarto ni Ayami. Narinig nila na may kumakalog-kalog sa kwarto ni Ayami. Pagtingin sa monitor ay walang tao at ang temperatura ay mas mababa na sa freezing point. Dahil dito ay sinabi ni Naro na hindi na si Ayami ang salarin. Pero sinusubaybayan nila ngayon si Ayami. Sabi ni Noriko na bigla lang nagkaganito si Ayami simula nang tumira sila sa bahay na ito. Pumasok si Kana ang bagong nanay niya at may dala siyang pagkain. Pero ayaw siya kausapin ni Ayami at ayaw ding kumain. Kaya nagalit si Kana at lumabas na lang. Sabi ni Noriko na siya na lang ang kakain ng pagkain kung ayaw niya pero bigla niyang tinapik ang kamay ni Noriko at sinabi niya na may lason yung snack. Sinabihan kasi siya ni Minnie na may lason ito at mangkukulam si Kana. Ginawa niyang alagad ang tatay niya gamit ang mahika. Ang pumipigil lang kasi sa kanya ay siya at si ate Noriko kaya gusto silang patayin ni Kana. Yan ang sabi ni Minnie sa kanya. Pagkatapos nun ay makikita si Mai na mukhang nasa isang panaginip. Pagbangon niya ay nakita niya si Naro. Sabi ni Naro na nasa panganib itong si Ayami. Hindi maintindihan ni Mai kung bakit niya ito nasabi hanggang sa nagising na siya. Pero nag-blush agad siya kasi napanaginipan na naman niya si Naro. Patay na talaga itong si Mai kay Naro. Bumangon siya at sinabi niya agad kay Naro yung kwento ni Ayami tungkol kay Minnie. Habang nag-iisip si Naro ay nakatitig si Mai dahil hindi niya makalimutan ang ngiti ni Naro sa panaginip niya. Dinala agad ni Noriko si Minnie sa kanila. Kwento niya na binili yan ng tatay niya para sa kanya at nagbago ang ugali ni Ayami matapos bilhin itong manika. Biglang dumating si Ayami para bawiin ang manika niya. Galit itong si Ayami at gustong ibalik sa kanya ang manika kaya ibinalik na ito ni Naro. Nung gabi na ay habang natutulog si Ayami ay kinuha ni Mai ang manika kasama si Noriko. Ibinalik nila ito sa kwarto at pinapanood sa camera. Sabi ni Osho na parang lagayan o vessel ang manika dahil wala itong laman kaya madalas ito'y sinasaniban ng espiritu. Pero si Naro ay nakatitig lang sa monitor nila, kaya lahat sila'y napatingin din. Biglang gumalaw itong si Minnie. Habang nakatutok ang camera kay Minnie ay biglang namatay ang mga monitor kaya pinuntahan agad ito ni Osho pero pagpunta nila ay nasa dating pwesto naman ito. Sinabi ni Naro na normal ito dahil ayaw ng espiritu ang mga camera. Sunod na araw nung pinuntahan ni Mai si Ayami sa kwarto ay narinig ni Mai na may kinakausap si Ayami. Kinakausap niya si Minnie. Nagsalita si Minnie at sinabing itatapon na niya ang nanay niya at si Noriko.
Pumasok agad itong si Mai at tinanong niya kung may kinakausap siya. Sabi niya ay si Minnie at may iba pa kaya pagtingin ni Mai ay bukas na yung pintuan na sinarado naman niya nung pumasok siya kaya natakot si Mai. Kasi sinarado naman niya ito pero bakit bukas na? Sabi ni Ayami na yung ibang pumunta dito ay dahil isinama sila ni Minnie. Ikinwento agad ito ni Mai sa kanila. Kaya kinausap ni Naro si Osho na siya ang mag-exercise. Ngayon ay gabi na at si Osho ay nagsimula ng magdasal sa kwarto ni Ayami habang nandun si Minnie. Pero bigla silang nakarinig ng sigaw. Si Noriko ay nakatamba at masakit ang paa niya. Pagtingin nila sa paa niya ay may marka ito ng kamay ng isang bata. Dahil dito ay kinuha ni Naro si Minnie at kinumpranta si Ayami at tinanong siya tungkol kay Minnie. Tinanong niya kung kailan siya nagsimulang kausapin si Minnie. Sinabi din niya na may nanakit kay Noriko at si Minnie ang may gawa kaya umiyak si Ayami. Inamin ngayon ni Ayami na kapag nakipagkaibigan siya sa iba ay nagagalit si Minnie. Sinabi din niya na nagsimulang magsalita si Minnie nung lumipat sila sa bahay na ito. Sabi sa kanya namang kukulam ang nanay niya pero andito siya para protektahan siya pero kailangan siya lang ang kaibiganin niya. Kapag nakakalimutan niya ang pangako niya ay ginugulo ni Minnie yung mga gamit at kwarto niya. Dinadala din ni Minnie yung mga kaibigan niya at sinabi ni Ayami na mga alagad niya ito. Kaya ngayon ay inoobserbahan na nila itong manika. Sabi ni Naro na walang kasalanan si Minnie dahil tingin niya sumanib lang ang espiritu dito. Biglang may tumawag kay Mai at paglabas niya ay nakasulat sa pader na paparusahan ng mga pasaway na bata. Nasa panganib na si Ayami dahil tingin ni Minnie ay trinidor siya ni Ayami. Si Mai ngayon ang nagbabantay kay Ayami para siguruhing ligtas siya. Si Osho naman ay susunugin ang manika. Dinasalin niya muna si Minnie at saka linagay sa apoy. Si Kana, ang pangalawang nanay ni Ayami ay umalis muna ng pansamantala sa bahay dahil natatakot siya sa mga nangyayari. Sabi ni Ayami na kukuha siya ng bulaklak para kay Noriko at sinamahan siya ni Mai. Pero may problema, may humawak kay Ayami. Tinulungan ni Mai si Ayami hanggang sa siya'y makawala. Pagtingin niya ay wala naman tao pero dahil dito ay nagpanik si Ayami. Sinabihan ni Noriko si Mai na sundan si Ayami dahil may malapit na pond dito. Sa banda naman ni Osho ay hindi nasunog ang manika at nagulat dito si Osho kasi wala itong kagalos-galos. Patuloy na hinahabol ni Mai si Ayami. Makikita si Ayami na tila'y may kinakausap at humihingi ng tawad hanggang sa malaglag siya sa pond. Tumalon agad si Mai para tulungan si Ayami. Buti naman at ligtas si Ayami. Pagtingin sa pond ay lumitaw ang manika at nakita agad ito ni Mai. Pero nawala din kaagad. Kinakausap sila ngayon ni Noriko at sinabing aalis muna sila pero sinabi ni Naro na walang silbi ang pag-alis dahil susundan lang din sila ng espiritu. Nagkwento si Naro sa kasaysayan ng bahay. Ang may-ari ng bahay bago kila Noriko ay ang pamilya ng Watanabe. Pero wala naman masamang nangyari. Bago sa mga Watanabe ay ang pamilya ng Nogi. May 9 na taong gulang na babae na namatay sa sakit. Bago sa Nogi ay ang pamilya ng Onuma. 3 bata ang namatay sa loob ng kalahating taon. 10, 9 at 7 taong gulang ang mga bata. 2 lalaki at 1 babae. Ang ikinamatay ay aksidente o sakit. Bago sa mga Onuma ay ang pamilya ng Murakami na may 15 taong gulang na babae pero walang nangyari sa kanya. Bago sa Murakami ay ang pamilya ng Taniguchi. May 10 taong gulang silang kamag-anak na bumisita pero namatay sa sakit. Bago sa Taniguchi ay ang pamilya ng Ikeda na may 7 taong gulang na namatay. Bago pa sa kanila ay ang pamilya ng Tachibana at namatay ang anak nilang 8 taong gulang na babae. May pattern na, yung isang anak na 15 gulang ay wala naman nangyari. Pero yung mga batang may edad na 7 hanggang 10 taong gulang ay namamatay. Pinakalma ni Naro si Noriko at sinabing walang dapat ikatakot dahil may pinatawag na siyang mga espesyalista. Si John at si Misako pala yung pinatawag ni Naro. Pagpasok ni Misako ay sinabi na agad niya na malala ang espiritu sa bahay. Habang nasa base nila ay nanghihina na si Misako pero tila'y sinadya niyang matamba papunta kay Naro at syempre nainis itong si Mai. Yung Naro may loves kasi niya. Sinabi ni Misako na may mga espiritu ng mga bata at nagdurusa sila ng sobra. Gusto na nilang bumalik sa mga nanay nila. Sinabi din niya na nangongolekta ang bahay nga mga espiritu at nanghina na ng tuluyan si Misako. Nung gabi ay dinasala ni John habang may krus si Ayami. At okay na sabi niya kaya tinanong niya yung tungkol sa manika pero pumasok si Osho para sabihan silang nawala bigla si Minnie. Pinapanood nila ng mabuti ngayon ang monitor habang si Ayako at Noriko ay nakabantay kay Ayami. Bigla silang nakarinig ng boses. May mga kumikalampag. Sabi ni Osho na kailangan nila ng kekay. Isa itong charm para sa mga masamang espiritu. Biglang tumigil na ang mga boses pero pumasok si Ayako at may daladala. Ito'y si Minnie. Natagpuan niya si Minnie sa paa ni Ayami sa loob ng kumot. Tumigil yung mga boses nung matagpuan ni Minnie si Ayami.
Dahil dyan ay nag-exorcism na si John kay Minnie. Paglagay niya ng krus ay biglang dumilat ito. Bigla itong nanginig habang binubuhusan ng holy water at dinadasalan ni John. At umusok na ang krus sa noo nito. Ibig sabihin nito'y naalis na yung espiritu sa loob ng manika. Pagkatapos ay sinunog nila ito para hindi na uli masapian ng espiritu. Tingin ni John ay isa sa mga namatay na bata ang espiritu na pumasok sa manika. Tingin ni Osho na malungkot yung mga bata kaya kinakaibigan ang mga batang tumitira sa bahay na ito. Pero nagtataka si Naro kung bakit mga bata ang target nila. Kung malungkot sila ay dapat isang panghalili sa nanay nila katulad ni Noriko o kaya si Mai. Inutusan ni Naro si Osho na siya ang mag-exercise. Dito ay tinitingnan ni Naro ang records tungkol sa unang batang namatay na si Tachibana Yuki. Nakuha na niya ang petsa ng kapanganakan at kamatayan niya. Pinayagan na ni Naro na umalis sila Noriko at Ayako at inabutan ng charm para maprotektahan sila sa mga masamang espiritu. Kasama din nila si Ayako at John para sigurado. Dito'y umalis na sila. Tinanong ni Naro si Misako kung nahalata ng mga espiritu ang pag-alis ni Ayami pero sinabi ni Misako na hindi nila napansin. Gumana ang charm na binigay nila. Sunod ay nagsimula na si Osho sa exorcism sa kwarto ni Ayami. Nagdasal na si Osho. Tinitingnan nila ang temperatura at bumabagsak na ito. Nakarinig ng mga katok si Lin. Tiningnan nila yung living room at below freezing point na ito. Sinabihan agad ni Naro si Osho na lumipat sa living room. Biglang naglitawan ang mga kaluluwa kaya sobrang takot si Mai. Hinahawi ni Osho ang mga kaluluwa. Patuloy na nagdasal si Osho. Pansin ni Mai na nagdurusa ang mga kaluluwa pero may nakita sila sa likod ni Osho. Tinatawag niya si Tomiko na anak niya. Hindi makapaniwala si Mai sa nakikita niya. Inalerto ni Naro si Osho na may nagpakita sa likuran niya pero nung tumingin siya, sabi niya wala naman siyang nakikita. Tumakbo agad si Mai at pinuntahan si Osho pero pagpasok niya ay wala yung babae na nakita nila sa camera. Sinabihan niya si Osho na lumabas na ng kwarto pero dinaanan siya ng babae. Hinawakan ng babae ang leeg niya at sinakal si Mai. Nakita agad ito ni Osho kaya tinulungan siya at bumigkas ng dasal para sa multo. Dahil doon ay nawala ang kamay ng multo. Pagkatapos sabay sila umalis pero biglang yumenig at parang may nawasak. Pagtingin nila ay nawasak yung sahig at may balon na biglang lumitaw. Iniimbestigahan nila ang balon ngayon. Sabi ni Hara na may espiritu ng babae sa balon at tinatawag niya ang mga batang espiritu. Nagpapanggap siyang nanay nila. Gusto nang umuwi ng mga bata pero hindi sila makaalis. Si Minnie, ang kaluluwa niya ay si Tachibana Yuki at siya ang pinuno ng mga bata pero siya din ay malungkot at hirap na ika ni Misako. Ayon din kay Misako, ang hinahanap ng babae ay si Tomiko, yung anak niya kaya naipon yung mga bata dito. Biglang umalis si Naro at iniwan muna kay Mai ang pamamahala. Nagdesisyon sila na mag-exorcism habang inaantay si Naro na bumalik. Si Ayako naman ang gagawa ng exorcism. Habang nagdadasal si Ayako ay kasama niya si Mai dahil natatakot daw si Ayako pero biglang linamig si Mai. Nakarinig sila ng mga yapak. Biglang may humawak kay Ayako. May humawak din kay Mai at bigla siyang binatak papunta sa balon. Lumitaw si Lin para tumulong. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Mai pero hindi siya umabot at nahulog si Mai sa balon. Makikita si Mai na mukhang nasa isang panaginip muli. Nasa isang lumang bahay ngayon itong si Mai. Nakita niya ang isang batang naglalaro ng bola. Nakita niya na may lalaking lumapit sa bata. Sinubukan niyang sigawan yung bata na wag sumama sa lalaki pero may sumigaw ng Tomiko. Mukhang siya yung babae sa balon at ito ang nakaraan niya. Wala na si Tomiko at napasigaw ang babae. Biglang makikita ang babae na nasa harap ng balon. Sinubukan siyang pigilan ni Mai pero sinabihan siya ni Naro na wag. Dito'y nahimasmasan na si Mai. Okay lang si Mai at nagbaba ng lubad si Lin at nailigtas na si Mai. Ikinwento niya ngayon ang panaginip niya kila Lin at Ayako na nakidnap si Tomiko. Hindi naniwala si Ayako pero naniwala si Lin sa kanya. Natulog muli si Mai para magpahinga. Sa panaginip niya ay nakita niya muli si Naro. Siniguro ni Naro na magiging okay lang ang lahat at naging panatag na ang loob ni Mai. Bigla siyang nagising dahil dumating na si Naro. Napatingin siya kay Naro at nag-blush na naman siya. Nandito na din ang buong grupo dahil hindi na daw kailangang bantayan si Ayami. Sabi ni Naro na tatapusin na nila ito ngayong gabi. Sinabihan niya si Ayako na gumawa ng charms para kulungin sila sa bahay. Sabi ni Naro na ang plano ay ibabalik nila si Tomiko sa babae. Hindi niya sinabi kung paano niya ito gagawin pero hindi sumang-ayon si Ayako dahil tingin niya mapanganib ito. Ginawa niyang halimbawa yung nangyari kay Mai.
Si John, si Misako, at si Osho pare-pareho silang nagdadalawang isip dahil sa panganib. Nadismaya si Naru sa kanila dahil akala niya maasahan sila. Pero katwiran ni Osho na kapag nagkamali sila pwede silang mapahamak at maging isa na din silang espiritu dito. Umalis si Naru at sinabing bahala sila. Wala silang nagawa kaya sumunod na lang sila kay Naru at nagtiwala sa kanya. Linagay na nila isa-isa yung mga charms para makagawa ng isang kekai o barrier para hindi makalabas ang mga espiritu. Sinabi ngayon ni Naru na iiwan nilang bukas ang Demon Gate. Pinaliwanag ni Osho na ang Demon Gate ay lagusan kung saan madaling nakakalusot ang mga masamang espiritu. Si Osho at Ayako ang tatayo sa Demon Gate. Plano ni Naru na palabasin ang espiritu ng babae. Si John naman ang magkakalat sa mga espiritu sa living room hanggang sa makita na nila ang babae. Natanong ni Osho na kung lahat ng espiritualista ay may gagawin, sino ang gagawa ng exorcism. Napangiti na lang si Naru. Marunong siya. Nasa living room na si John at sinimulan ng dasal habang nagwiwisik ng holy water. Si Misako ay nagsasalita at ayaw niyang makita ang exorcism. Sabi ni Misako na ang purification kasi ay pagkumbinsi sa espiritu na magbago. Ang exorcism ay papatayin ang espiritu ng puwersahan at ayaw niya itong makita. Biglang bumagsak si Mai. Mukhang okay lang si Mai at sabi niya ay may bomb attack ng kamay niya. Naglabasan ang mga kaluluwa. Sinabi ni Misako na sinusubukan nilang tumakas. Lumabas na ang babae. Tinawag na naman niya si Tomiko. Pinakiusapan ni Misako ang babae na pakawalan na ang mga bata dahil wala na si Tomiko. Pero biglang naglabasan ang mga kamay at padiretso ito kila Mai at Misako. Hamarang si John at siya ang tumalsik. Si Naru ay lumapit at sinabi niyang nandito ang anak niya. Naglabas siya ng kahoy na hugis tao. Binato niya yung kahoy at naging hugis bata ito. Mukhang ito na si Tomiko. Yung kahoy na ginawa ni Naru ay naging si Tomiko at nagbago na yung hitsura ng babae. Pati yung mga espiritu ng mga bata ay nanimbalik na sa dati. Ito'y dahil nahanap na ng nanay ang kanyang anak. Purification pala ang ginawa ni Naru. Nakabalik na si Noriko at Ayami sa bahay. May agam-agam pa din si Noriko pero sinigurado ni Naru na okay na ang lahat. Nandito sila sa labas at tinanong ni Mai kung ano yung board o kaya na ginawa ni Naru. Ang sabi ni Naru na ito'y isang hit o gata. Paliwanag ni Osho na parang katulad na din ito ng voodoo doll na pangsumpa. Sabi ni Naru na pwede kasing gamitin ito sa kabutihan o sa kasamaan. At tulad ng voodoo doll nagiging lagayan ito ng kaluluwa. Kapag sinaktan mo ito, masasaktan din yung tunay na tao. Bali parang tunay na tao na din ito. Ang ginawa niya ay ang hit o gata ni Tomiko dahil ito na din ay magiging lagayan ng kaluluwa ni Tomiko. Inalam lang niya ang petsa ng kapanganakan niya at kamatayan. Ang pangalan ng babae ay Oshimahiro at ang anak niya ay si Tomiko. Lumutang ang katawan ni Tomiko pagkatapos ng kalahating taon ng pagkakawala niya. Humanga lalo si Mai sa kanya dahil mukhang purification na pala ang balak niya simula pa lang. Humanga din si Osho at Ayako kay Naru dahil hindi nila akalain na Omniyoji pala si Naru dahil sila lang ang pwede makagawa ng ganitong purification. Dito'y nagpaalam na si Mai kay Ayami. At dito natatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid. Peace!